guys, samahan niyo ako. Tayo ay papasok. Chef, bye-bye. Hoy, bye-bye. Say bye-bye, tata. Nasaan na? Nakita mo? Isa pang ulo. Andun sa ilalim. Ayun. Okay. Kala ko may bonnet ka. Meron niya. Anong bibilin? Pang. Sige. Pang ticket. Maulan ngayon yun. So, naka-doble-doble tayo. Doble-doble tayo ng damit. Triple. Kasi malamig yung simoy ng hangin. May sapatos tayo. Fall na ngayon, fall. Temperature. Temperature ngayon ay 11 degrees. Tapos kapag ka nag-scooter ka, mas malamig kasi may hangin. Bonnet. Tapos diba? Itsura natin. Para tayong ninja. Okay. Gloves tayo. Around 30 minutes. Okay. Lalabas lang tayo guys. Malamig ngayon. Oh, samahan niyo ako. Okay, let's go! So, full battle gear tayo ngayon. Full battle gear. Kasi ang ulan, mamaya pa matatapos. Pero ngayon walang ulan eh. Nag-stop yung ulan. Pero basta madulas yung kalsada. Ingat-ingat lang tayo. Madulas. Kung napapansin nyo, nag-iba itsura ng scooter natin. Sa previous vlog ko, iba yung handle, di ba? Ang nangyari kasi guys, ninakaw yung ating unang scooter dito. Ninakaw ng mga kawatan. So, wala tayong magagawa. Nangyari kasi niyan, bumibili ako nun eh, iniwan ko sa labas ang grocery. Nilak ko naman, masyado akong tiwala. Pagbalik ko, wala na. Ninakaw na ho ang ating scooter. Hindi ko pa tapos bayaran yun, 2 buwan ko palang nagagamit. Walang diyo, nakakapanlumo. Nireport ko sa police. Kinuha yung serial number, pinuntahan pa yung grocery store kung saan ako nanakawan. Kinuha yung, ewan ko, kinuha nila yung CCTV footage. Pero ilang buwan na nakalipas, halos 10 mahigit na, di na ako umaasa na mariretrieve pa yun. Nag-move on na tayo guys.
iniisip ko na lang, nice na dyan tayo sa Pilipinas ng iPhone, ng mga halagang ano, mamahaling iPhone, kaysa magmukmuk ako. Kaya na tayo magagawa. So ito, napabili ulit tayo ng bagong scooter. Ito medyo maayos na to kasi ito meron tong feature na natitrace niya kung nasan na yung scooter gamit ang iPhone. Hindi ko alam kung tawag doon, Apple Find ba yung tawag doon, pero natitrace ako gamit yung Apple. So makikita ko nasan na ako, nade-detect. So yun yung kagandahan dito. Tapos pwede pang ipa-alarm, pwedeng ipatunog yung alarm kapag nare-remote control siya. So nagsigurado na tayo na pag once naman nakakauto ulit, malalaman natin kung nasaan, kasi meron tong tracker device. Yung una kasi wala eh, yun na ako nagkamali eh. May AirTag ako, may AirTag kami, kaso hindi ko naman nailagay. Hindi ko na makakalain na mananakaw ng ganong kabilis. So dito guys, talamak ang ano dito, talamak ang nakawan dito, kung alam nyo lang. Kasi dito meron silang rules dito sa Canada. So pagka ang ninakaw mo ay below 5,000 Canadian dollars, kumbaga hindi ka nila paparusahan, hindi ka nila kukulong, kasi mababa lang yung halaga. Kaya yung mga addict dito, yung mga homeless dito, malalakas ang loob magnakaw kasi okay lang, hindi naman sila makukulong eh. Tapos bawal mo pang bugbugin yung dito yung magnanakaw. Pag binugbog mo, ikaw pa makukulong kasi physical injury. Doon na kami sa Pilipinas. So nasa Pilipinas ako, hindi ako nanakawan ng motor. Wala, hindi ako nanakawan kahit ano. Tapos kapag ka naaktuwa mo pang magnanakaw, pwede mo pang bugbugin, pwede mong gulpuhin para magdala, di ba? Dito hindi pwede. Hindi mo pwede silang galawin. Yun ang ano dito, ang kaibahan. Tawid na tayo. Hindi ko napansin, tawid na pala. So yun, kaya tinanggap ko na lang ang totohanan na ninakaw na siya. Ngayon maingat na ako ngayon. Kumbaga kung saan, kahit saan akong pumasok na establishment, kasama ko na tong scooter, hindi ko na iniiwan sa labas. Ngayon kapag yung establishment di pumapayag na ipasok ang scooter, hindi ako pupunta sa ano nila, establishment nila. Oh, ang galing. Narangan tayo guys. Okay, ikot na tayo. Ayun nga guys, yun lang nakakalungkot lang dito, yung batas dito sa mga magnanakaw, medyo hindi maganda. Meron niya akong napakinggan na balita eh. What if daw pumasok daw yung mga magnanakaw sa sa bahay mo. Eh hindi mo sila pwedeng hindi mo sila pwedeng hampasin, hindi mo sila pwedeng gulpihin, hindi mo sila pwedeng barilin. Kasi nga ikaw pa ang ikaw pa ang ma-physical injury. May nagsabi
Kapag daw pumasok yung mga magnanakaw sa bahay mo, pagtimplahin mo daw ng kape, pakainin mo. Baka sakaling umatras sa magnanakaw. Ganun daw. Ano yun mo, i-welcome mo. Kasi hindi mo rin pwedeng gulpin eh. Edi, pakainin mo na lang, pagtimplahin mo ng kape. Tawang-tawa ako doon sa napakinggan kong yun eh. May logic. Hindi mo maintindihan yung yung batas eh. Hindi ko alam kung makapagkape pa ako. Makakabili pa ako ng kape. So ano ako ngayon? 2 to 9 closing. 2 PM to 9 PM tayo. Sa mga hindi pa nakakaalam, ako nga pala ay nagtatrabaho sa Shoppers. Shoppers para siyang sa Pilipinas, katumbas siya ng Mercury Drug at saka Watson. Pero mas malaki siya kasi meron siyang mayroon siyang postal office. Kumbaga doon yung kung nagpapadala ng ng letter, ng parcel, para siyang LBC. Pero siya, Canada Post ang tawag. Kumbaga, di ba tayo may postal office sa Pilipinas, Philippine Post. Ito naman, Canada Post. So meron siyang sa Shoppers. So ako yung doon, ako yung postal clerk doon. So sa una medyo nangapa tayo kasi hindi naman tayo ng ganun na trabaho dati. Siya eh, medyo marami kang kakabisaduhin. Yung mga sukat nung sobre, tapos kung yung tamang postage sa letter, sa oversized letter. Tapos meron ding meron ding pera padala para siyang remittance, yung MoneyGram, ganyan. So awa ng Diyos, sa paulit-ulit na ginagawa, nakakabisado ko naman yung mga function ng pagiging postal office clerk. Tapos bukod doon, kasi minsan hindi naman madalas yung yung customer. So minsan mahaba pila, minsan walang tao. So yung shoppers, yung manager ko, hindi lang kailangan flexible ka dito eh. Hindi lang postal office yung role mo, doon ka na forever. So katulad nga ng Mercury tsaka shop ng Watson, di ba meron mga pwede kang bumili sa mga kung anong grocery. So meron din doon din tayo, merchandiser. Yeah. So doon ako natuto kung yung mga ginagawa ng mga merchandiser. Maalala nyo yung kapag nag-grocery kayo, di ba tinatanong nyo yung mga kuya, saan po yung dito, yung mga condom, ayun, condom, yung mga diaper, mga ganyan, yung mga napkin. Sir, saan po yung mga shampoo dito? So dapat kabisado ko yun kung saan nakapwestong aisle. Tapos din, yung nagre-refill ka ng mga inventory, yung mga nabili, mabalik mo. So yun yung mga gawa ng mga merchandiser. Lapit-lapit na. Sana makabili pa ako ng kape para may energy tayo. Ayan Canada Post, nakita niyo yan? Yan, Canada Post yan. Yung mga dinideliver niyan, nilalagay nila sa mga bahay, minsan sa bahay, minsan doon sa mga post office. Tapos pipick upin ng mga client. Hinto yan, di ba? Hinto yan.
Ay, tala na nasa ano. Tala ito na yan. So, ano ngayon yung panahon? Medyo maulap. Pag maulap, yan, malamig yan. Wala pa nga winter eh. Fall pa lang ngayon. September, October. Pagpatak ng mga November, December, yan na. Challenge na naman yan sa pag i-scooter kasi ang lamig. Ayun, kaya ko pa yung lamig. Palag pa eh. Tingnan natin kung nag-play. Baka hindi na nag-play yung GoPro natin. Salita ako na salita dito. Baka hindi na pala nag-play. Tingnan natin. Okay. Ay, yung ano. Kaya pa. Abot pa. May 42% pa siya. So, ang pangalan ng scooter na to, 9-bot Segway Max G2. So, medyo mas mahal to doon sa una kong binili. Kasi, meron siyang mga feature na katulad ng Apple Pie na wala doon sa dati kong sa dati kong scooter. Dili nga. Okay. Binili ko to nung birthday ko. Binili sa atin na yung ating mahal na asawa. Kasi nga, naawa na siya sa akin. Minsan, anong oras na ako nakaka-uwi. Kapag nagko-commute akong bus. Kasi minsan naiiwan ako ng bus. Wala kang choice kundi hintayin yung bus. Eh minsan 30 minutes nandun ka lang sa bus stop. Anong oras na ako nakaka-uwi? Nasasayang yung oras natin. Eh pag ganito, kontrolado natin yung oras. Tapos nautusan din nila ako. O bili ka ng gulay doon sa palengke. O bili ka ng gatas. Bili ka ng ganito, sahog. Nautusan nila ako pag bumili sa grocery. Kasi malapit lang yung grocery sa bahay. Pagka maglalakad ka 15 minutes walk. Pero kapag naka-scooter ka 5 minutes lang nandun ka na. So nautusan nila tayo. Labo, di naman umulan. Nakapal full bottle gear pa ako. Okay, let's go. Magkasing bilis lang sila nung dati kong scooter. 35 kilometers per hour maximum speed. Pero magkaiba sila ng ng motor. Ito 1000 watt motor. Yung nakaraan ko 500 lang yun eh. So mas malakas to sa mas malakas to sa arangkada tsaka sa mga paahon. Ayun. Yung huli kong vlog may mga gusto magpa-shoutout eh. Shoutout kay Gerald Comprador. Shoutout sa'yo, kaibigan, kung nasan ka man. At shoutout kay Kuya Manny De Megilio. Ang aking mga masugid na followers. Dalawa lang followers ko eh. Alala ko naman to, hindi naman ako talaga vlogger. Eh gusto ko lang mag video. Eh minsan tamad din ako mag-edit eh. Nakakatamad kasi mag-edit.
Mamaya, gabi na. Sumuong ko mag-vlog ng gabi. Kaso madilim. Baka di nyo makita yung daan. Puro itim yung makikita nyo. Tayo. Oras na kayo. 5 minutes pa ba? Natin oras na doon. Wala na. Hindi na ako makapagkape. 5 minutes na lang. Okay. Hindi na tayo nakapagkape guys. Bili na lang tayo Red Bull. Red Bull tayo. Nagpitangan na kami. Ito guys. Nasa na tayo. Jesus Christ! Frick! Oh my god, my heart is racing. Look how he came in the door. I'm like a ninja, right? Ninja, yeah, that's it. Guys, dito tayo nagtatrabaho guys. Canada Post. Kita nyo yan? Canada Post. So, tayo lang mag-isa dito. So, 1 month din tayo. Ito yung tsura. Okay? Samahan nyo ako mag cashier-cashier dito. Yung mga dito. Okay. Medyo taas-taas ang buhok. Dahil sa bonnet. Sige guys, mamaya ulit. Bye bye.